Amen. Hallelujah. Sige nga, palakpakan mo natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Okay, ako rin po natutuwa dahil tayo yung nagkasama-samang muli. Yung iba kaninang umaga, naririto na, pero naririto silang muli dahil sila po ay uhaw-uhaw sa salita po ng Diyos at nais po nila talaga pong lumaki, lumawak, lumakas pa ang kanila pong mga pananampalataya. Sino po yung natutuwa na kahit na po naririto po tayo, nakakapag-extend po tayo ng ating pong tulong sa Pilipinas? Amen. Hindi naman po natin kayang umakyat ng bundok, di ba? Sumagupa doon sa mga matataas na mga baha, mga putik, di ba? At iabot natin ang ating pong tulong. Pero tayo nakakatuwa dahil ang lapit lang, di po ba? And then na-extend na po natin ang ating pong tulong sa mga nangangailangan sa Pilipinas. Amen? Kaya po sa Wapis Bible, it is more blessed to give than to receive. Dahil po pagka tayo ay nakagbibigay, at tayo po'y direktang nakakatanggap sa ating Panginoon. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, bukas ang langit sa buhay ko. Okay, praise God. At just to keep you updated, ano po, we are sending some money. Hindi lamang po tayo tumutulong sa mga naapektuhan ng baha. Yung ating pong kapatid po ni Brother Roy, si Brother Jorex, na dati pong kasama po natin nagsisilbi sa Panginoon. Siya po yung nasa Pilipinas. At alam ko na ito po ay kasama sa magandang plano ng Diyos. Siya po ngayon nagbukas na po ng ministry doon. Okay, praise God. At praise the Lord. At nakakatuwa dahil naging kabahagi po ang bawat po sa atin para po makapagtanim po tayo sa kanila pong gawain. Nag-start po sila ng ministry and then nakabili po sila ng bahay. Kasi just imagine yung binigay natin, nakabili na kagad ng bahay. Hindi mo ba? Just imagine, ganun ka gracious ang Panginoon sa bawat po sa atin. At alam niyo po, ang presyo po kung magkano yung nabili niyang house and lot po ito, ha? Tanong niyo po kung magkano? 35,000. Okay, praise God. Hindi naman po siya masyadong kagandahan, pero kahit pa paano po, pwede po nilang maayos, pwede po nilang mairaos ang kanila po mga services sa lugar na ito. So let's just continue to pray and let's continue to support ang gawain ng Panginoon sa kanila pong lugar. Kaya po ito pong basket na ito po ay para po doon sa ating pong mga mission. These past few months, hindi po ba, ini-impress po sa atin ng Panginoon ay palagi pong tumulong. Tama po? Okay, kasi po, yan po yung nais ng Panginoon sa bawat sa pusari, sa church po natin na tayo po yung makatulong sa mga nangangailangan. So yung gusto lamang po nating i-bless yung mga naapektuhan ng baha na ating po mga kapatiran. Sister Joanna. Sister Joanna. Hello. Busy po siya. Kapag-usap. I just want to bless you with a gift. Then, sige, pwede na tayo mo. Si Jonathan? Wala si Jonathan. Si Brother Renil. Renel ba? Renil? Renel. Okay, Renel. Okay, praise God. So meron pa pong dalawang sobre po doon, sobra akin na po yun. Okay, so we just want to bless you with this gift. It's not a large amount, pero we just pray na i-multiply ito ng Panginoon. At least makatulong man lang sa mga makabawas sa mga nasalantak sa inyo. Maraming. Sige po, God bless po. Okay, God bless po. Okay, praise God. Okay, so bago po tayo mag-start, let's just, gusto ko lamang pong ipakita yung video. Bakit po natin kinakailangan na sumunod sa ating Panginoong Kristo? Let's just watch this video.
Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin, Panginoon. Hallelujah. Praise God. So, we'll continue to on our series, Becoming Like Jesus. Alam niyo po ba, ang bawat po sa atin ay minarkahan na ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay pag-aari na ni Kristo. Okay? Okay, we are called by a Savior. Ang tumawag po sa atin ay tagapagligtas. Okay, tagapagligtas ng sangkatauhan. So, ano po ba yung pagkakatawag na ito? Bakit po ba tayo tinawag na Panginoon? Tinawag tayo ng Panginoon para sa ating pong kaligtasan. Natin lahat po tayo patungo doon sa kapahamakan. Pero dahil sa kanya po pag-ibig sa bawat po sa atin, ikaw, ako, tayong lahat na narito ay tinawag para sa kaligtasan. Okay? At tayo po ay tinawag para sa sanctification. Ibig sabihin nun, yung patuloy na pagbabago. Hindi po ba nakakatuwa yung ating mga pinanood? Di po ba? Dati na mga depressed. Di ba? Pero ngayon ay blessed. Di po ba? Dati na mga iniwan, pero ngayon ay masaya na po sila dahil sila ay meron ng kasama na mga katulad ninyo. Amen? Hallelujah. At tayo tinawag, ikatlo, para po sa service, para po mag-serve sa ating po Panginoon. Kasi po, if we are not serving God, we are only serving ourselves, or maybe we are serving some other gods, yung small letter G. So tandaan po natin, ano po, when we are posting, when we are texting, magkaiba po yung God na capital letter G at saka yung God na small letter G. Magkaiba po yun. Okay? Yung small letter G, hindi po yun God talaga. Okay? So, ingat po tayo. When we are typing, when we are sending some messages, mag-effort tayo. Sabihin sa kanila, mag-effort ka. Okay, capital letter G. Okay? Okay, praise God. So, ang ating po Panginoong Jesus, around age 30, siya po yung nag-ministry. Ano po ang una po niyang ginawa? Hinahanap niya po niya si John the Baptist. Siya po yung nagpabaptize dahil ito po ay kailangan para po sa katuwiran. Okay? At pagkatapos po nun, ay lumakad po siya at nakita niya po ang mga mangingisda. Sa Matthew chapter 4, verse 19, sabi niya dito, Jesus called out to them, "Come, follow me, and I will show you how to fish for people." Sino po dito yung naniniwala na tinawag ka ng Diyos? Amen. Lahat po tayo tinawag ng Diyos. Ang pagtawag po ba niya ay, halika dito, pagkatapos lalayo ka. Di ba pag tumawag siya, di ba? Come. Di ba? Jerome, come. O yan, ganyan po, di ba lalapit? Sige, thank you, Jerome. Okay. Okay, so ganun po ang pagtawag ng Panginoon. Dapat tayo ay lalapit po sa Kanya. At pagka lumapit po tayo sa Kanya, dapat ay wag na po tayong lalayo. Di ba? Kaya po tayo napapahama, kaya po tayo nagkakaroon ng maraming mga maling desisyon, kaya po tayo bumabagsak sa gawa ng kaaway, kaya po tayo minsan ay napaglalaruan. Hindi lamang po natadhana ng kaaway dahil lumalayo po tayo sa Kanya. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang lalayo, kapatid. Okay, praise God. At tinawag ka ni Lord dahil meron siyang nakita sa iyo. Ano kaya yun? Di ba? Di ba? Nakita ka ni Lord na ikaw ay susunod sa Kanya. Nakita ka ni Lord na ikaw ay babait pa. Di ba? Nakita ni Lord na ikaw ay mapapakinabangan niya para sa Kanyang gawain. Amen? Nakita ng Lord na ikaw ay magagamit niya sa malawakan pa niyang gawain sa mundong ito. Okay? So God saw that you are fat. Okay, yung ibang mga, ano yan? Mataba. Okay. God saw that you are fat. Kaya Kanya tinawag that you are faithful, that you are available, and you are teachable. Okay? Tinawag ka ng Panginoon dahil ikaw ay tapat, dahil ikaw ay may panahon sa Kanya. Hindi ka maramot sa oras mo, di ba? At ikaw ay handang maturuan. Okay? Praise God. So kaya po tayo, as a disciple, we are all learners. Tayo po ay mangangaral. Okay? Amen. Mangangaral not only for a season. Hindi lamang po sa maikling panahon, hindi lamang po taon. We are a learner for life. Okay? Sabihin mo, habang panahon pala to. Okay. Praise God. So a disciple of Christ ay hindi lamang po taon. Okay? Kahit na po magkahiwa-hiwalay na po tayo dito, always remember that you will always be a disciple of Christ, that you will be a learner of His Word. Okay? Okay. Parang wala na ako usap Okay. Praise God. Pastor, ang tamad-tamad kong mag-aral kahit na noon pa Pero wala tayong magagawa. Di ba? Pagka ayaw mo na mag-aral, tapos ka na. Okay. Kasi we are a life learner. So, lagi tayong natututo sa ating mga, sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay.
Okay? So, kung tinawag ka ng Diyos, bakit mo siya susundan? He called you to know Jesus more. Nice niya na makilala mo pa siya sa mas malalim na kaparaanan. Okay? And then He called you to be personally attached with Him. Di ba sabi ng Panginoon, abide in me and I will abide in you. Kung ikaw ay didikit sa akin, di ba? Ako ay didikit din sa iyo. Okay? Nag-initiate na po siya eh. Kaya kinakailangan tayo naman po yung mag-i-initiate every time that we are coming to Him. Okay ba yan? Okay, praise God. At and then binigyan niya po ng bagong trabaho yung mga mangingisda, si Peter at saka si Peter. Okay, sabi niya, and I will show you how to fish for people. Ano po ibig sabihin ng fish for people? Ibig po sabihin nun sa atin pong panahon ngayon, ito po ay is a time for us to witness. Ibig ko sabihin, nais po ng Diyos na tayo po magbigay po ng patotoo sa pamamagitan ng ating salita, sa pamamagitan ng ating buhay para mas marami pa tayong madala sa presensya po ng Diyos. Okay ba yan? Okay, kaya po kami po natutuwa dahil pangatlong linggo pa lamang po natin sa cell group po natin doon sa Kulawan. Medyo malayo, nakakatuwa yung ating pong alagad, okay? Si Lenlen at saka si Bite, okay? Talagang kahit na po malayo, nag-commute sila para po makarating po doon sa Kulawan. Okay? Tuwan-tuwa naman sila kasi palagi raw maraming pagkain. Okay? Hindi na raw kinakailangan mag-donate ng 2020. Okay, praise God. At nakakatuwa. At kahapon po, meron pong bago silang ina-invite. At purihin ng Diyos, sila po ay tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Kaya palakpak po natin ang Panginoon. Okay, yan po ang trabaho po natin, yan po ang layunin po natin para marami pa po tayong madala sa presensya po ng Diyos. So just imagine, kung dadami yung masasama, ano kaya ang mundo natin? Di ba? So ang ating pong goal ng ating pong panalangin ay dumami pa yung mga mabubuti, dumami yung mga Kristiyano, dumami yung mga tagasunod ni Kristo. Amen? Sabi mo kaya ikaw, nakikita ko nagbabago ka na talaga. Okay? Amen. Okay, sabi dito, and they left their nets at once and followed Him. Pagka susunod ka sa ating Panginoon, meron ka mga bagay na iiwanan. Hindi po pwedeng dala-dala mo pa rin yung bagahe mo. Hindi pa rin dala-dala mo pa rin yung mga masasama mong pag-uugali, masasama mong mga sinasabi. Hindi pa rin dala-dala mo pa rin yung post ka na ng post ng mga kung ano-ano. Di ba? I-repost mo. Pagka ito para sa kanya to. Di ba? Okay, itatag mo pa siya para siguradong mabasa niya. Okay? Praise God. So, meron tayong iiwanan. Okay? Minsan, mahirap iwanan yung mga bagay na sa tingin natin nakapagbibigay sa atin ng kaligayahan. Pero actually, yung kaligayahan na yun, at the end, magdudulot din sa iyo ng kalungkutan. Okay? Kasi ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan lamang natin sa ating pong Panginoon. Okay? Praise God. Ang demonyo, ang trabaho niya, ganito, bigyan ka muna ng ligaya ngayon. Pero yung parusa, ang haba. Di ba? Pautangin ka ngayon. Pero yung tubo, ang laki. Di ba? Yan ang trabaho ng kaaway eh. So napakahirap makipaglaro sa kanya. Okay? Kaya po napakahalaga na sundin natin ang ating Panginoon. Iwanan na natin yung ating po mga maling pamumuhay, iwanan na po natin yung ating po mga maling paniniwala, iwanan na po natin yung mga bagay na hindi po nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Sabi dito, then he saw, basahin ko na lang po, then Jesus saw two brothers, James and John, and he called them two. Tinawag din sila na Panginoon. And immediately they followed Him. So dapat po pagkakatawag po natin sa ating po Panginoon, hindi na po natin pinatatagal. Okay, huwag mo sabihin, bata ka pa. Okay, 39 ka na. Okay, hindi ka na bata. Okay, so kinakailangan tayo sumunod sa Panginoon. Whether you are 39, 29, or 19. Okay, meron ba 19 dito? Hallelujah. 19 kopong-kopong ang birthday mo, okay? And then immediately they follow Him. Follow Jesus should not be delayed and denied. Sabi ng Lord, if you deny me, I will deny you. Di ba? Marami pong mga panahon, dinidinay natin po ang ating Diyos. Actually po, dinidinay po natin ang ating pong blessing na dapat natatanggap na po natin. Pinatatagal pa po natin. Okay? So praise God, meron po akong nadaanan, na naka-send sa akin. Ito po yung nangyayari, oh. Di ba? Pagka sinasabi ng Bible, ng pastor, read the Bible, di ba? Pero ganyan ang mukha mo.
Di ba? Do evangelism. Di ba? Nakangiwi ka rin. Okay, pick up your cross and follow Jesus. Di ba? O, di mas lalo pang napangiwi. Pero pagka sinabing, God is going to bless you with car, farmhouse, new job, and peaceful life. Oh! Hindi mo ba? Pero ang buhay po is, ano po yung spelling ng life? L-I-F-E. Okay? Pero sa gitna po nun ay merong I-N-F. If. Di ba? Ang buhay po ay magiging maayos if you will follow Jesus. Okay? Yan po talaga ang totoo. Ang buhay mas lalong magiging payapa if you will read your Bible. Okay? Praise God. Ang ating pong kasagutan sa ating pong mga panalangin ay masasagot if you will pray. Amen? Kaya kung sabihin mo sa katabi mo, mag-pray ka. O kung mag-fasting ka pa. Di ba? Matagal na yung pinapanalangin mo, wala pa rin kasagutan. Di ba? Okay? Dahil ikaw ay hindi nagpa-fasting. Puro ikaw feasting. Di ba? Kahapon, kumain ka, 2 beses ka nag-dinner. Di ba? Okay. Yung unang batch dumating, kumain ka na. Yung ikalawang batch dumating, kumain ka pa rin. Okay. Praise God. Sinabi mo, nag-fasting ka ng umaga, yung pala, nagpagutom ka lang. Okay, para. Okay. Praise the Lord. So, pagka tayo po yung nagpa-fasting, samahan po natin ng panalangin. Amen? Kasi po, baliwala po yung ating pong fasting. Nag-hunger strike ka lang nun. Okay? Kung ikaw ay hindi nag-pray. So, napakahalaga po that we should fast and pray. Kasi po yung marami po mga panalangin, hindi po nasasagot pagka tayo po ay nananalangin lamang kung kinakailangan po natin talaga. Gusto po natin talaga magkaroon po tayo ng mas maayos na trabaho. Diba? Let's fast and pray. Kung gusto po natin magkaroon ng direksyon ng ating pong buhay, let's fast and pray. Kung gusto po natin matagpuan na yung ating pong Prince Charming. Okay, you special someone. Di ba ba? Let's fast and pray. Okay? Praise God. Okay, yung iba dito sabi 60 days to silang magko-fast. Okay? Praise God. Okay, praise the Lord. And then 1 Peter 2:9, but you are not like that. Hindi ka katulad noon. Di ba? Dahil ikaw nagbabasa ka eh. Di ba? Ikaw nananalangin ka. Ikaw nagme-meditate ka ng salita ng Diyos. Hindi ka katulad noon. But you are not like that. For you are a chosen people. Pinili ka. Di ba? Pili ka na, Pino ka pa. Kaya ka Pilipino eh. Di ba? You're a chosen people. Di ba? You are a royal priest, a holy nation, God's very own possession. Kung hindi ikaw magiging pag-aari ng Diyos, iba magme-may-ari sa'yo. Di ba? At ang magme-may-ari sa'yo is not a good owner. Kaya doon na po tayo sa Diyos dahil mabait po siya eh. Dahil siya ay nagpapala, dahil siya ay butihing Diyos, siya ay tapat, siya ay patuloy na nagbibigay ng lahat-lahat ng ating mga pangangailangan. Okay? Kaya hindi ka nakatulad ng dati. Huwag mo nang balikan yun. Amen. Di ba? Sabihin mo sa pagkaharap ka, ay bagong nilalang na ako. Di ba? Araw-araw sabihin mo, pabait na ako ng pabait. Di ba? Hindi na ako nakakainis. Okay. Praise God. Okay. So God's own very, very possession. As a result, you can show others the goodness of God, for He called you out of the darkness into His wonderful light. Alam niyo po ba the greatest, alam niyo po yung matinding witnessing? Hindi yung may dala-dala kang entablado, punta ka ng San Malo, di ba? Mga araw, ay magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. No, the greatest witness na ating pong magagawa yung ating pong buhay. Okay, yung nakikita talaga yung buhay ni Kristo sa iyo. Okay, na nagbabago ka na. Kaya nga po yung kahapon, dahil sa host po dahil po doon sa aming pong mga attendees, nakikita po yung pagbabago po sa kanya. So just imagine, 3 weeks pa lang po, nakapag-invite ko po agad siya po ng 4. Okay? Kasi nakita yung pagbabago sa kanyang buhay. Amen? Kaya sabi mo sa kanila mo, kaya ikaw makakapag-invite ka rin. Dahil makikita ang pagbabago ng buhay mo. Di ba? Amen? But yung iba parang ayaw kumibo. Okay. Okay, you can show others the goodness of God. So, naano niyo po ba yung sige po dito yung nung bata ka, nag-aaral ka, yung mga libro, may pangalan mo, may apelido mo. Sinusulatan mo. Tama? Sinusulatan mo doon sa may gilid, di ba? Para talagang, kasi pagka sinulat mo lang sa page, di ba? Baka po pwedeng punitin, di mo na pag-aari yun. Pati ballpen, di ba? May nakasulat na pangalan. Okay, tama po?
Naalala ninyo? Pati yung address ninyo nandoon pa. Okay. Hindi mo ba? So, ibig sabihin, God's very own possession. Pag-aari na tayo ng Diyos, di ba? Tayo sinusulatan natin para maging pag-aari po natin. Ngayon po, ang Diyos po ay nais ng Diyos na isulat niya si Kristo sa iyong puso para ikaw ay maging pag-aari niya na. Amen? Praise the Lord. And then, so ano po, as we are called by Jesus, meron pong mga bagay na mahalaga. Following Jesus, sabay-sabay po natin basahin. Following Jesus requires me to become like Him. Okay? Kaya po nabuhay ang ating po Panginoong Jesus sa lupa para po siya ay ating pong maging example. Hindi yung kung sino-sino pina-follow mo. Di ba? Si Tulpo, follow mo yan. Di ba? Korean novela. Di ba? Ano, si Trump. Okay. Sa US, kung ano mga si Duterte, si Pacquiao. Di ba? Huwag yung kung sino-sino pinapalo natin, sinusundan po natin, sundan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kasi po sila, pag sinundan mo sila, wala na nangyayari sa buhay mo eh. Ganun pa din. Pero pag si Jesus ang sinundan mo, sigurado, gaganda, magiging maayos ang buhay mo. Amen? Okay, and then Mark 3:14, then He appointed 12 of them and called them His apostles. They were to accompany Him and He would send them out to preach. So, tandaan po natin mga kapatid, without God, we cannot. Without us, He will not. Okay, kung wala po ang Diyos, hindi po siya gagawa. Kung wala po ang Diyos, hindi po natin magagawa. Ang ministry, hindi po natin magagawa. 8 years. Pag ministry, hindi po madali. Okay? Kaya po, magagawa lamang po natin ito sa pamamagitan natin, Panginoon. But without us, He will not. Hindi rin po siya kikilos. Kasi siya po, tayo po yung kanya pong kamay, tayo po yung kanya pong paa, tayo po yung kanya pong bibig. Tayo po yung kanya pong representative sa mundong ito. Okay? Amen. Halos sabihin mo, representative ako. Okay, and then, kaya nga He needs fat people eh. Kailangan niya ng mga fat. Okay, hindi mataba fat. Okay, faithful, available, and teachable. Yung po pwedeng turuan, yung po pwedeng matuto, yung hindi yung matitigas ang ulo. Amen? Hindi yung mga pasaway. Okay? Hallelujah. Kaya, that's why we enter into partnership with Him. Kaya tayo ngayon, sa ating po pagmi-ministry, we have a partner. Hindi po kaya po we require every workers na magkaroon po tayo ng devotion. Kasi paano kang magbibigay kung ikaw ay wala? Di ba? We are nagbibigay po tayo ng mga spiritual na mga pagkain. Parang sasakyan. Kung walang gasolina, hindi tatakbo yan. Hindi ka tatakbo. Sabihin sa katupa, hindi ka tatakbo. Kung wala kang karga. Okay? Okay, walang karga na nagbubula sa ating pong Diyos. Okay? Ibang karga naman iniisip ninyo. Okay, iba po yun. Students are to be like their teacher. So, tayo po bilang po mga estudyante, bilang mga disipulo, bilang mga ngaral ng salita po ng Diyos, we are to become like our teacher. And our teacher is Jesus. Okay? And slaves are to be like their master. Master is another word for Lord, Panginoon. At tayo ay alipin ng ating po Panginoon. Okay? Kasi kung di po tayo alipin ng Panginoon, maaaring maging alipin ka ng kung ano-ano mga bagay. Kaya mas maigi po na tayo po ay maging alipin po ng ating po Panginoon. And since I, the master of the household, have been called the prince of demons, the members of my household will be called by even worse names. Okay? So natawag na po ba kayo ng demonyo? Ikaw demonyita ka. Ikaw bruha. Di ba? Mas lalo ka na. Di ba? Gagati ka naman. Di po ba? Di po ba? Pero ang ating Panginoong Hesus hindi po nakaligtas sa kung ano-ano mga tinatawag sa Kanya. Hindi lamang po siya sinabing demonyo, kundi ang tawag po sa Kanya ay prinsipe ng mga demonyo. Di po ba? So kung tinawag po ng iba't ibang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo rin po ay tatawagin ng mga tao, ng mga kakilala natin. Tao. Okay. Ng mga iba't ibang mga pangalan. Huy, yun ay si Praise the Lord. Ang kala mo, banal yan. Hindi po ba? Minsan nakakatuya. Ano? Tama po ba? Born again. Hindi ba? Hallelujah. Hindi po ba? Tawagin ka ng iba't ibang mga pangalan. Okay?
So pagka tinatawag ka ng ibang pangalan, magpasalamat tayo. Amen? Dahil ang ating Panginoon ay tinawag din ng ibang pangalan. So following Jesus is to become like Jesus, and it is the goal of every believer sa bawat mananampalataya po. Ito po ay dapat po nating maging goal, maging hangarin. And then, who will help us to achieve this goal? Sino naman po yung tutulong po sa atin para makamit po natin yung ating pong goal? Sabi sa 2 Corinthians 3:18b, and the Lord, who is the Spirit. So yung Holy Spirit, He's also called Lord. Panginoon din siya. Makes us, sabay-sabay po natin basahin, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. So sabi po yung katulong po natin. So kung sino po dito yung nakatanggap ng mga ano po yung nagkaroon po ng house blessing, nakatanggap na po ng praying po natin. Okay, so it's an everyday prayer. Hindi po tayo mababago ng Panginoon iglapan. Mababago po tayo unti-unti. As we become sincere in our prayer, as we become sincere in our relationship with the Lord, patuloy po tayo magkakaroon ng pagbabago. Okay? Kaya, sincerity. Maging tapat po tayo. Wala nang tayo maitatago sa Diyos eh. So, if we are really praying with sincerity, with truth, tayo ay magkakaroon ng pagbabago. Amen? Sabihin sa kayo, may pag-asa ka pa. Okay. Amen. Okay, yung iba, bakit nasama ng tingin ninyo? May pag-asa ka pa. Okay. So those who are dominated by sinful nature think about sinful things. But those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit. So, isipin po natin, ano po? Sino po dito yung may isip? Lahat po tayo may isip, di ba? Lahat po tayo nag-iisip. Kaya lang, ewan ko lang kung ano iniisip ninyo. Okay? So, think about sinful things. So, dalawa po nagdo-dominate po sa atin Palagi mo isipin yung kaligayahan mo lang, o palagi mo isipin yung kaluguran ng ating pong Panginoon. Okay? So, always remember, mga kapatid, we are not created to please ourselves. Balik po tayo sa book of creation. God had created us to please God. Okay? Minsan, ang sabi, gusto ko lang naman maging masaya, kaya ako ginawa yun. Tama? Oo po? Okay? But God is more interested for you to become holy than you to become happy. Mas interesado ang Panginoon na ikaw ay maging banal, maging kakaiba sa mundong ito. Okay? And then, things that please the Spirit. Kaya po, as a pastor, ang work po namin ay hatakin kayo dito sa Espiritu. The things pertaining to Spirit. Nung hindi pa po tayo nakakakilala, we only have one nature. We only have sinful nature. Pero nung na-born again ka, kling! Ba? Naging dalawa na yung nature mo. Meron kang sinful nature, pero na-born again ka, nagkaroon ka na ngayon ng holy nature. Okay, so na-born again ka Di ba? You were born in the Spirit. Nagkaroon ka ng spiritual nature. So ngayon, naglalaban palagi yan. Naglalaban. Susundin ko ba ito na makapagbibigay sa akin ng kaligayahan? O susundin ko itong yung nagbibigay sa Diyos ng kaligayahan? Amen. Dalawa po palagi. Uy, praise God. Okay. Kaya po ang trabaho po namin ay hatakin kayo dito. Amen. In the spiritual nature. Yan po ang trabaho po namin. Jerome, ka. Okay. So si Jerome, ang gusto niya ay yung kanyang sinful nature. Okay? Pupunta ka doon. Okay. Ako naman, bilang pastor, ang trabaho ko ay hatakin siya dito. Okay? So, sige. Praise God. So, naunawaan niyo po. Sabi po sabihin, mga kapatid. Sige, palapakan natin ng Panginoon. Ikaw gusto mong pumunta doon, ako gusto kong pumunta ka dito, di ba? So, ibig sabihin, pag hinahata kita, masasaktan ka. Di ba? Unless na lang kung talagang nagpapapalag ka na, ayoko na. Di ba? So, bahala ka na sa buhay mo. Di ba? Gusto mo pala yan Di ba? Kasi ang pupuntahan ninyo ay kapahamakan. Di ba? Nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng buhay na may kaaya-aya. Amen? Kaya po napakahalaga na malaman po natin kung saan po tayo tumatayo. Ano ba yung palagi po natin iisipin? Iisipin po ba natin palagi yung mga problema? Ay naku, kawawa naman yung mga binaha doon. Kawawa naman yung mga tao sa Africa. Okay? Wala naman tayong magagawa Magagawa po natin na ipanalangin po natin sila.
Okay? At ano pa po, ang ating pong isipin, ay paano na lang ako? Malungkot na ang buhay ko, Christian na ako. Hindi na ako pwedeng mag-tong its. Hindi na ako pwedeng mag-chingtang. Bawal na ang punta ng kasino. Di ba, may mask naman, di ba makikita ni Pastor? Okay? So, praise the Lord. So, mga kapatid, wala po tayong maitatago sa Diyos. Yung mga bagay na inisip natin na makapagbigay sa atin ng kaligayahan, sandali lang yun. Di ba? Pag naubos na yung pera mo, di ba? Malungkot ka na uli. Di ba? So, it's very important po, mga kapatid, that we have to find the real joy at yun lang po ay matatagpuan po natin sa Banal na Santong Espiritu. And then, Romans 8:6, so letting your sinful nature control your minds leads to death. Sinful nature natin, kung nag-control yun sa ating iniisip palagi, kaya nga meditation is very, very important. Meditating the Word of God is very, very important para hindi po tayo manatili po doon sa ating pong old sinful nature. Sabi dito, but letting the Spirit control your mind leads to life and peace. So ngayon, paano yun? Paano natin mahahayaan ang Espiritu ay mag-control ng ating isipan? Of course, by thinking the Word of God. Sipin po natin, kaya po we have meditation. Every day, di ba, nagsasend po ako ng devotion ninyo. Umikli na nga na umikli eh. Tama po? Dati po ang sinesend ko po 4 chapters. Tapos naging 1 chapter. Ngayon, 8 verses na lang minsan. Hindi nyo pa rin mabasa. Konti na lang po yun. Okay? So, hayaan po natin ang Espiritu po ng Diyos, ang salita po ng Diyos, ang palagi pong maging laman ng ating pong isipan. Okay? Magtiwala po tayo. Hindi ka naman mababayaan ni Lord eh. Actually nga, ang pangako po niya sa kanya pong salita, palagi po itong sinasabi, di ba? If you will meditate my words day and night, di ba? Sabi niya, you will prosper and succeed. Kayo ay, hindi puro trabaho yung isip mo. Okay po magtrabaho. Pinagutos po sa atin ng Panginoon niya na magtrabaho po tayo. Pero huwag yung puro trabaho naman. Di po ba? Tiwala po tayo sa Diyos. Okay? Amen. Okay, praise. Kaya kung may part-time ka pag linggo, oras ng service, huwag ka na mag-part-time. Okay? Amen. Praise God. Okay, tumahimik lahat. So, following Jesus, sabay-sabay po natin masahin, following Jesus requires me to imitate Him. So, Jesus in His humbleness and encouragement to each one of us said, sabi po niya, ito pong sabi po niya, I tell you the truth, anyone who believes in me will do the same works I have done. Di ba? Parang mahirap isipin. Pero, Jesus is very humble. At nais niya na encourage ang bawat sa po sa atin. Kasi nasa isip ka agad natin, mahirap gawin yan. Tama? Mahirap gawin yan. Pero sabi ng Panginoon, anyone who believes in me will do the same work I have done. And even greater works because I am going to the Father. Sige nga, ligligin mo yung katabi mo, sabi mo, kaya pala natin. Kaya natin. Amen? Praise God. So, ngayon po, ano po, ang tanong ko po sa inyo, how are you responding to Jesus' call in your life? Ano po ba yung ating pong respond sa pagkakatawag niya po sa atin? Huwag po nating isipin na tinawag lang po tayo para umatin ng Sunday service. Jesus called us to be with Him every day. Amen? At ang inaasahan niya po sa atin, ganun din. Respond po natin, suklian din po natin ng pag-ibig, ang pag-ibig na ipinagkaloob niya po sa atin. Suklian po natin ng kabutihan, ang kabutihan na ipinakita niya po sa atin. At yun po ay magagawa po natin sa pagtingin po natin sa ating pong kapwa. Amen? Hallelujah. So let's all stand up po. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Father God, once again, we just want to thank you for allowing us to learn from you once again. Maraming salamat sa bagong katuruan. Katuruan mo, Panginoon, na siyang nagbibigay sa amin ng dahilan para kami ay mamuhay ng maayos, mamuhay na ikaw ang maluwalhati. Turuan mo kayo, Panginoon, ang paglabanan ng mga bagay na nagagawa namin na hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa iyo. Lord, we just want to thank you, Lord God, hallelujah, for this privilege of learning from you.
There is power in the name of Jesus. There is power In the name of Jesus, there is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power In the name of Jesus, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. Kapatid, kung ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakarating ka sa ganitong gawain, nais ko lamang ipapatid sa iyo na mahal na mahal ka ng Diyos. At nais niya na ang buhay mo ay kanyang pagpalain. Sabi sa Bible, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin at sa ating lahat na narito. At pinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesus na kung sino man naman ang parataya sa kanya, ay hindi na mapapahamak sa dagat-dagatang apoy na impyerno bagkus magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Walang iniwang pangalan sa silong ng langit na sukat na ikaligtas ng tao kundi ang pangalang Jesus lamang na nagsabing siya lamang ang daan, ang buhay at ang katotohanan at walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya lamang. So hindi reliyon, kapatid, ang solusyon para tayo ay makarating sa kalangitan. Ang katotohanan, lahat ng tao ay nagkasala, ikaw ako, tayo lahat nagkasala, hindi nakabot sa kaluwalhatian, sa pamantayan, sa standard ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lamang ito kamatayan ng ating pisikal na pangangatawan, kundi kamatayan ng ating espiritu, pagkakawalay sa kanyang presensya sa walang hanggan. Hindi natin hawak ang ating buhay. Hindi natin masasabi na tayo ay bata pa, mahaba pa ang ating buhay, tsaka na yan. Panawagan ng Diyos ay sa mga sandaling ito. Ngayon ang araw ng kaligtasan, bukas ay maaaring huli na. Kaya kung ikaw ito kapatid, nais ko lamang na sumunod ka sa isang maikling panalangin ng pagtanggap. This is you if you want to rededicate yourself once again unto God. Just follow this simple prayer of acceptance. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako'y lumalapit sa iyo. ako'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba, Nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga sa kasalanan. lahat ng aking mga kasalanan. Mula nang ako'y isilang Mula na ako'y isilang hanggang sa pangkasalukuyan. hanggang sa pangkasalukuyan. Hugasan mo ako Hugasan mo ko ng banal mo dugo. ng banal ng dugo. Binubuksan ko ang aking puso. Binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka Pumasok ka. mula sa araw na ito. Mula sa araw na ito, Ikaw na aking maging ikaw Panginoon, ng aking maging Panginoon, tagapagligtas tagapagligtas, at hari ng aking at buhay. hari na aking buhay. Ako na lang po mananalangin, Panginoon, kilala mong bawat sa amin na narito na tapat, na may sinseridad sa puso, na tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo kay Panginoon na talikuran ang mga bagay na nagagawa namin na hindi ayon sa iyong kagustuhan. Bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, na maiwaksi ang aming pong mga maling pamumuhay. Turuan mo kami na palaging isipin ang mga bagay na pang-espiritual, magbulay-bulay sa iyong salita upang maranasan namin ang tunay na kapayapaan, pagpapala na sa iyo lamang nagbumula. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong kaluluwa na iyong idinagdag sa iyong kaharian. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain.
Hallelujah. Panginoon, maraming salamat.